Blessed Friday evening to all na naman, Father. TGIF na naman. Ay, ma'am. Di ba? Siyempre, pag Friday, Verbum Day tayo. At kayo mga ka-Verbum, kasama na ating mga housemates, siyempre, kwentuhan. So, Father, this Friday, ano naman ang pag-uusapan natin? Anong topic natin ngayon? Yung isa sa mga tinatanong ko pag kami kinakasal. Tinatanong? Buti na lang hindi ikaw nagkasal sa amin. Ano ba ang tinatanong mo? Yung interview yun bago ikasal. O yung interview. Hindi pa ito yung dulog interview pa lang. Dulog yun. Ayun, yung dulog na. Sige. So anong tinatanong mo? Itatanong ko rin kay Mayor yan. Di ka naman ba napipilitan? Hindi. Yan ba yung kusang loob mo naman talaga? Ay talaga. Sabi mo, hindi ka naman namilit. Hindi ka naman napipilitan, pero hindi ka naman ba namilit? Tanong natin kay Mayor. Kung siya pinilit ko. No, hindi kasi, syempre. Ako hindi mo tatanungin kung ako pinilit. Hindi. So, hinahanap kasi natin doon ay yung free gift of self, no? Ibig sabihin, yung total gift of self na gift talaga, hindi yun giving kasi you are forced to do so. Kasi di ba minsan pagka give kasi pag sinabi mong give, minsan ang connotation ay binigay mo dahil kailangan. Di ba? Parang kaya pinilig kang ibigay. Di ba? Katulad bayad, ganun yun di ba? Hindi, sasabihin ko sana yung baon Pilit ka. Shout out kay Carlos tsaka kay Loren. Yan. So, ito, kusang loob. So, hindi ka pinilit, hindi ka inobliga. So, ito ay kusang loob na pagbibigay. Kusang loob naman yung pagbibigay mo ng baon sa kanila, di ba? Kusang loob naman. Sana po kayo din kusang loob kayo nagbibigay ng baon. Yan. So, kusang loob, yun ang pag-uusapan natin. So, Father, pag sinabi natin kusang loob, ito yung pagbibigay nga na una, walang alinlangan, walang pagpilit. Ginagawa mo, binibigay mo dahil gusto mo. Yes. Diba? Ginagawa mo, binibigay mo dahil gusto mo. Sana kayo din, mga ka-Verbum. Kaya kayo nandyan, kaya namin kayo kasama dito. Kusang loob niyong gusto. Yes. Na magbasa ng Bible, magnilay, magtawanan, konting tawanan, magkwentuhan. So, yan yung ating topic for today. Pero syempre, bago natin umpisahan, sama-sama muna tayong manalangin. Hingi tayo ng biyaya ng pangunawa sa Panginoon at tayo ay tumawag sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Munaming makapangyarihan, kami po ay muli mo na namang nabigyan ng pagkakataon na matipon, magnilay, mag-aral ng iyong salita. Sana sa pagkukwentuhan namin na ito, ikaw yung pumagitna sa amin, ikaw yung aming madinig, at lalo't higit, ikaw yung aming palaging sinusundan. At Panginoon, sana sa gabing ito, ang lahat ng makakapakinig at makakasama namin, makikibahagi sa pagdinilay, pagkukwentuhan, ay maisabuhay din namin at makita sa amin ang aming matututunan sa gabing ito. Na ang kusang loob na pagbibigay ay hindi lang namin igagawad sa mga taong kaibigan namin, kakilala namin, kundi maibahagi pa namin ito sa iba kahit hindi namin sila kakilala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Yan. Kasi Father, minsan, di ba, yung mga kumakatok, nagda-drive ka. Okay. Kumakatok sa bintana mo, yung nanghihingi. Minsan ito, pag kusang bigay, hindi mo na antayin kumatok, nakikita mo palang lumapit, binubuksan mo na, ganun ba yun dapat? Hindi naman dapat, kundi ganun ba yun? Kasi yun ang kusang loob, aantayin ko pang katokin ako. Pareho naman yun, kasi minsan naman, hindi mo naman pansin, may kinakatikot ka, kasi nakahinto naman yung sakyan, di ba? Hindi mo naman napansin may lumapit, kaya na umabot sa pagkatok, di ba? So, hindi naman ibig sabihin ng pagka may kumatok, hindi na kusang loob yun. Okay. Kasi mahirap din naman, no? Halimbawa kung sa bahay, kung laging bukas ang pintuan mo, baka iba na pumasok.
Hindi iba na yung mabigyan mo ng biyaya, kukunin na ng sapilitan, nanakawin na ng sapilitan sa yung mga ari-ari mo. Anyway, so tonight, yun yung ating pag-uusapan. Yung kusang loob. Yes. Medyo nahihirapan akong alalahanin yung mga pagkakataon na yon na nangyari kung saan ko ba na-encounter. So saan natin ngayon sisimulan? Yung una o saan natin uumpisahan yung kusang pagkakaloob? Kaloob niya, no? Yung dito pinag-usapan natin ay yun pong biyaya na ibinibigay ng Panginoon, no? Na yun ay kusang kaloob niya sa atin, no? Yes. Hindi po yun pilit, no? So yung mga ganyan po, no? Na minsan kasi nagiging dating sa atin, no? Kailangan ko pa kayang hingin? Okay. Kailangan ko ba siyang pilitin? Mhm. Di ba? So ano ba yung mga ibinibigay niya sa atin, no? Kaya bigyan lang tayo ng isang malinaw na silip doon sa ating pinag-uusapan. Pag-usapan po natin ngayon ay si Elias ulit. Uy, si Elias. Si Elias, no? Okay. Isang araw lang yung pinag-uusapan din natin, eh. No, si Elias po manamatagpuan natin sa unang aklat ng mga hari. At dito po ay babasahin po natin yung 18 kabanata, Okay. no? Tapos doon po tayo sa may gawing hulihan po ng 18 kabanata po yan, no? So babasahin po sa atin 12 talata. Uy, may silang. Kami simula pala. Hindi pala huli. Okay nga po. Parang hindi nga po. Nangyari ito sa kanila sapagkat sinuway nila si Yahweh na kanilang Diyos at sinira ang kasunduang ginawa sa kanila sa pamamagitan ni Moises na lingkod ni Yahweh. Ayaw nilang makinig at ayaw ding sumunod. Nasaan na po? 18. Isa rin ito sa Two Kings yan, two. Ikalawang hari po tayo, una po yun. Ba't iba yun? Yan. Konti na lang, Pads. Yan. 1812. Word na po agad. Opo, 12 po. Na po agad. 12 po, 12. 12. 12 lang po, doon lang po. Huwag na po kayo pumunta. Hindi po, ito. 11 nga po. Wala pong 12. Addition. Ako, ito. Sorry po. No problem. Go ahead po. 1812. Yes po. Ano ngayon ang mangyayari? Sa sandaling umalis ako upang sabihin kay Ahab na narito kayo, dadalhin naman kayo ng Espiritu ni Yahweh sa lugar na hindi ko alam. At kapag hindi nila kayo nakita, ako ang kanyang papatayin. Maawa kayo sa akin, sapagkat may taimtim na paggalang na ako kay Yahweh mula sa pagkabata ko. Yan. So binabanggit sa atin doon yung meron daw miraculous transport na ginagawa ang Diyos. Kapag himalang Ay pagdadala nga sa Pagdadala. ibang lugar, di ba? Meron tayong bagamat hindi ganun-ganun yung ibig ipakahulugan sa atin. Di ba? Yung mga banal, no, yung mga santo. Pagka tinitingnan natin ano ba yung mga
nung sila'y nabubuhay, ano ba yung mga nagiging himala nila? Di ba, alam natin kay Padre Pio, may stigmata. No? Tapos yung iba naman, yung lumulutang, parang Yes. Saint Joseph of Cupertino. Cupertino. No? So habang siya nangangaral, o kahit San Vicente Ferrer, kaya nga merong pakpak yung ano niya, Yung imahe niya. Yung imahe niya. No? Merong iba naman by location. Yan. Diba? Nandito ka, tapos sasabihin lang, ba't nakita rin Nakita kita doon? Yun. Diba? Oo. No? Parang ganun din yung minsan nangyayaring himala doon sa mga may asawa, di ba? Hindi ka, umuwi na ako. Hindi, nandun ka eh. Di ba? Di ba? Buti na lang, pag maalis ako dito sa iyo, nagte-message ako, paalis pa lang ako dito. Mahirap kasi na, uy, nakita ko yung ano mo doon, anong oras? Sabi niya, kay father siya, bakit wala siya doon? Yan. Yun. Yan, no? Pero ito, ang sinasabi, hindi naman siya nakita rito at nandun din. Kundi nawawala siyang bigla rito, napupunta sa ibang Sa ibang lugar. lugar. At dito, Father, yung sinasabi natin na kusang kaloob na miraculously na biglang lumilipat, yun yung kusang loob na nangyayari. Hindi, kusang kaloob yun ng Panginoon. Hindi naman niya yun Hindi niya Hindi ginusto. naman niya hiniling na, Lord, baka naman pwede mapunta ako doon. Lord, No? baka na So, pwede. hindi ganon. Kasi, kahit nandun lang siya, bigla siyang mawawala. Tama. No? At yun ay kaloob ng Panginoon sa kanya. Hindi naman niya hinihiling, hindi niya sinabing, sana doon ako mapunta. Pwede ba pag nawala ako, susunod doon naman. No? Pero Father, dito, katulad ng binasa ni Sister, talagang hindi din niya alam kung saan siya dadali ng Panginoon. Oo, nga, sabi, di ba? Dadalhin naman kayo ng Espiritu ng Panginoon sa lugar na di ko hindi mo alam. No, bagamat sabi hindi niya alam, hindi naman sinabi hindi alam ni Elias, pero ganun pa rin, tsak hindi rin niya alam eh. Di ba? At yun ay isang kusang kaloob ng Panginoon sa kanya na hindi niya hinihingi, binibigay. Tama. Di ba? Siguro, Father, one way of saying na rin na sabi ni Lord, total, ikaw ay isang mahusay na propeta na tagapagsalita ako. Para mas marami pang maniwala, makinig at sumunod sa akin, sige dadali na kita doon. Perk ba yan? Perks? Perks yun. Kung saan nakakapaglakbay po itong si Elias. Kaya maganda rin na makita natin na itong ginagawa sa kanya ng Panginoon, sabi mo nga perks. Pero ito ay kaakibat ng kanyang ginagawang pangangaral din. No? So, sa kanyang pangangaral, maaring perks nga iyon o isang kapalit ay makakapaglakbay ng mabilis. Pero yun din ay isang paraan para mas maraming mapuntahan. Tama. Mas maraming makapakinig sa Diyos. Oo. No, at yun, hindi na rin masyado siyang mahihirapan dahil ginagawa naman niya para sa Panginoon. Tama. Kaysa naman yung sasabihin, hey Lord naman, sandali. Teka lang. Katatapos ko lang rito. Maglalakad pa ako papunta roon, di ba? Sandali lang, pahinga muna ako. Maghahanda lang muna ako. Ihanda ko sarili ko sa aking gagawin. lakas. No? Yes. Lakas. Pero ito, hindi na. Kasi libre na yung... Libre na yung travel. Sana all, laging libre yung travel. No, di ba? At least dito, nakita natin yung paglalakbay niya ay kusang loob na ibinigay ng Diyos na siya'y makapaglakbay para makapangaral. Yes. Yeah. No? At ito naman yung ikalawa. No? Minsan kasi, kasi ang tanong dito, paano ba natin uunawain yung mga ibinibigay sa atin ng Panginoon? Okay. Na yan ba pagka nagkatampuhan kayo, babawiin mo. Yung mga tipong ganyan, di ba? Minsan ganun eh. Sa tao siguro, Father, Oo, sa tao, kakabawian. ganun, no? Pero maganda makita po natin paano natin unawain yung mga kusang kaloob na ito ng Panginoon sa atin. No? At yun naman ay matatagpuan natin sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. No? At babasahin po sa atin ngayon yung ika-29 na talata ng ika-11 kabanata. Sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Yan, di ba? So yan po, maliwanag po sinasabi sa atin, hindi nagbabago ang isip. ng Diyos. Hindi yung gusto ngayon, ayaw bukas.
No? Hindi yung bigay ngayon, bawi mamaya. Kasi nga, Father, ganun nga siguro talagang kabait ng Diyos, no? Walang panahon yung pagbibigay niya ng No, biyaya. yung sabihin, no, expiration. Walang expiration. Mhm. Talagang magugulat ka, uy, andyan na pala. Mhm. Binigay na pala. 'Di ba? So, talagang kusang loob yun na binigay sa'yo. Hindi yun, ay, bukas pa pala darating. Bukas pa. Parang nag-aantay ka ng delivery ng, Mm-mm. ng mga Shopee o Lazada. Ay, bukas pa pala yun. This time, hindi. Ito ay hindi natin alam kung kailan darating. Pero, ando doon na yun. Kusang darating. Yes. Ang hirap kasi pagkakusang bigay, hindi natin kayang gawing nag-aano tayo, yung nagde-demand, di ba? Kasi nga, bigay lang yun eh. Di ba? So, Yun ang nagiging problema natin doon. Kasi, di ba, sa iba, sasabihin, wala tayong magagawa, bigay lang naman yan eh. Kaya, kung yan man medyo luma, wala tayong magagawa. Kung Kasi yan bigay man yan. kung yan man hindi pa binibigay, kahit ipinangako na, wala rin tayong magagawa. kasi bigay yun. Oo, kasi kung yan maliit, akala mo yung malaki, wala rin tayong magagawa. Kasi bigay lang yun. Siyempre, di ba? Pero ang isang sigurado tayo Mm-mm. ay yung kusang loob na binibigay yun ng Diyos. Siguradong makakabuti yun para sa atin. Makakabuti at hindi na yun babawiin pa Tama. sa atin. O yan, Kahit sinabi, na walang- minsan tayo, di ba? Basta ikaw, usapan natin na pagka ikaw hindi tumupad sa usapan natin, doon pa lang, alam mo na kaya lang binigay, Kasi may kondisyon. usapan. Oo, may kondisyon, Kailangan di ba? magampanan mo yung kondisyon na yon. Babawiin ko yan. So, ibig sabihin talagang yun lang yung dahilan, yung batayan, kaya ka binigyan. Kaya, kung sa bandang huli talaga, makita mo, hindi talaga bigay yun. Kasi lagi kong binabanggit yun sa marami eh. Kung bigay yun, walang kapalit. Oo. Kung bigay yun, walang kondisyon. Kasi nga, yun ay ipinagkaloob na ng kusa. Wala nang bawian. Walang Alam mo yung tipong nagbigay ka, tapos makikita mo, yung binigay mo, ang intention mo, Father, di ba, nagbigay ako sa'yo. Ang intention ko ay para, sabihin natin, pampagawa ng ilaw ng simbahan ninyo. Tapos makikita ko, naglibre si Father ng Starbucks Yun yata yung binigay ko So, kumbaga, hindi yun yung intention ng gamit ng iyong binigay. Pero, ito, ang kaibahan, yung tao, merong mga kondisyon. Pero sa Diyos, walang kondisyon. Tama. Yeah, okay. So, yun pala yung pinakita kay So, St. yun Pablo. yung sinasabi. At ito, bahagi ng isang binibigay sa atin ay tawag. No? So, tawag, ibig sabihin, yung halimbawa, gaya sa atin, sa iyo buhay may asawa, sa amin buhay pagpapari, no? So, yung mga tawag na yan, ibig sabihin, huwag natin isipin yung isang araw nga may kausap ako tungkol sa mga ganyan, no? Yung tugon daw sa Panginoon sa kanyang tawag. Bawa sa pagpapari. Iniisip niya ako talagang tinatawag siya kasi baka raw sabi, ang Diyos hindi naman bumabawi ng tawag sa atin Tama. madalas tayo bumabawi sa pagtugon. Yes. No? Hindi At, yung kasi tawag nga, Father, ng Diyos ang kasi nga sa nawala. atin, Father, yung pagtugon natin sa mga tawag na yan, hindi natin may bigay ng kusang loob. Kasi meron tayo laging kondisyon. Sige Lord, ibigay mo sa akin itong dinadasal ko, magsisimba na ako ng linggo-linggo. O, diba? O kaya baliktad naman. Lord, magsisimba ako ng 9 Sundays pero bigay mo sa akin to. Diba? Laging may pero. Oo. Laging may kapalit. Yes. Oh. Pero kay Lord, walang kapakapalit. Basta to bibigay ko sa'yo. Parang nangyari kanina. Umaga. Hindi inaasahan na gigising pa ako ngayong umaga, pero walang kapalit. Binigay ni Lord yung biyaya ng buhay. Walang ini-expect na babawiin niya yung kapalit. Yes, yes. Basta, bahala ka Pip, sa buhay mo. Basta may biyaya ka pa ngayon. Anong gagawin mo dyan? Bahala ka na. Tama. Yan ang mamaya palalimin pa natin yan. So, bago natin ituloy, Father, babati muna tayo. Batiin lang natin tong maraming nanonood sa atin na si Roel Santa Maria na Biblical Apostolate na kabataan ng North Sagaray, Bulacan. Ganun din doon sa nag-aya sa kanya mag-Bible, yung mag-asawang si Kuya Dennis at si Ate Beth Bernal. Good evening po sa inyo. Ganun din kay Vicky Capiral,
Edna Alagaw, Teresita Tuason, Trudes Mendoza, good evening. Marilyn Sugi Gomez, good evening po. Ganun din kay Kit Bantigen, Ate Bunat, at kay Ate Juliet Roque. Hello po, Amen. good evening. Mhm. Father, batiin na rin natin mga madre. Habang naghahanap yung ating mga housemates. Batiin natin yung, syempre, yung kasama lagi ni Father sa Bible Apostolate. Yung Religious of the Divine Word sa pangunguna ni Mother Angeline Mother Angie. Tamaken. Good evening. At ang mga RDW Sisters. Good evening po sa inyo. Ang ating mga, ito, palagi natin kasama yung mga Paska, mga katikista. Lagi nasa Kriska natin yan. Syempre, hindi naman natin sila makakasama kung walang suporta ng Religious Catechists of Mary o yung RCM Sisters sa pangunguna ni Mother Cecil Capiral. Good evening Yes. po sa inyo, Mother Cecil. Sa Dominican Sisters of St. Joseph, good evening din sa pangunguna ni Mother Domenciana Tenorio. Amen. Ganun din kay Sister Concepcion Padin OP. Nanonood daw siya ngayong gabi. Good evening, Sister. At siyempre, Father, sa Sandigan, sa pangunguna ni Bishop Dennis Villarojo at sa pamumuno ni Father Franz Dizon, lagi nating kasama ang Sandigan, ang social media arm ng Diocese of Malolos. Oh, yan ulit. Bicol. Yes, Father. Mhm. Lagi natin yung simula nung nakaraan hanggang ngayon, palagi na nating makakasama ang RBN Plus network ng Bicol. Tatanungin ko nga kay Direk Alan kung ano yung RBN. Baka ang intindi ko noon na RPN9 eh. Yung pala Baka RBN. yung RR, parang radio. Maybe. Kaya, And then Bicol, Bicol Network Mhm. Plus. Ibig Plus. sabihin, marami Plus pang... BMTV. Oo. Plus BMTV. At Father, sabi nila, magko-cross-post na din sila sa atin ng programa. At bukod Wow, doon, amen. Brother RJ, hindi naman sa ina-expect, baka kusang loob mo rin kami imbitahan dyan sa inyo sa Bicol, no? Para makapag-collab. Open kami ni Father Jojo. I-schedule lang natin yan. At syempre, Father, gusto kong batiin yung bago-bago pa na assistant parish priest mo, si Father Dibs. Sana next time makasama ka namin dito, Father Dibs, ha? Amen. At yung bagong pare, Father Brian. Father Bryle. Yan. Kamusta na kaya ang kanyang pagmimisa Doon sa sa Holy Cross, Holy Cross, Parish sa Genti. Genti de Leon. Di ba galing ka din doon? Siyempre, first parish ko yun Yan. dati. First parish din niya yun. At kung kayong mga nanonood na taga-Genti dyan, gusto nyong pumunta kami dyan kasama ang aming housemates, walang problema. Let us know at dadali namin ang verbum dyan sa inyo sa Genti para kayo naman ang makapanood namin o mapanood nila. Yan. Sama rin sila. Sama ang housemates. Yan. Kung nasa si Brother Pete, nandun din. Ayun! Nakakatabahan po. Kung nasan daw ako, andun din sila. So, iwan ka na. Wow! Iwan ka. Baka iwan ako. Sige, kayo magsama ha. Kasi Ayan. masyadong busy si Father. Hindi siya makakaalis. Bakit? May patay. Ikaw talaga? May papatay si Father. Ayan. Ituloy muna natin mga ka-verbum. No? So, nakita natin yung kay San Pablo na kusang loob na ibinibigay ng Diyos yung... Yes, at yung pagbibigay niya yan ay ng kusang loob. Walang ay bawian. Walang pagbawi, walang pagbabago yan. No? Hindi yung hindi lang kasi yung pagbabago, maraming ibang ibig sabihin yan, di ba? Pwede yung sabihin na dati ito yung binigay, ngayon binawit. Pinalitan. Pwede rin naman na pinalitan. Pwede rin naman na binawasan, di ba? So, puro pagbabago yung tawag natin dun eh. At lahat daw na yun, hindi ginagawa ng Panginoon. Dahil ang kaniyang tawag ay kusang loob, no? At yan daw po hindi nagbabago. Dahil ang Diyos hindi nagbabago ng isip. Tama. Talaga naman, Father. At ito din, Father, ang isa pang kahangahangang ginawa ng Diyos sa atin. Kusang loob niyang ibinigay ang anak niya. Diba? Tama. Kusang loob. Tama. No? At yung pagbibigay niya sa atin na yon, nagdulot sa ating lahat ng walang hanggang kaligtasan. No?
So, wala rin expiration yon at hindi rin yon Kasi nga walang hanggang kaligtasan. Mhm. Oo, ikaw na ang umunawa, ano ibig sabihin nun? Ngayon pa lang, save ka na, walang hanggan. Mhm. Tama. Never ending ang kanyang pagliligtas sa atin. Through Yes. Jesus Christ. Mhm. Yan. Tama. So ano pa, Father? Ang susunod natin dyan? Okay, susunod natin ay tingnan natin na ang lahat pala ng mga biyaya na tinatanggap natin Ay, ay sa pamamagitan ni Hesu Kristo. o yun nga yung sinasabi ko na Mhm. dahil kusang loob na ang binibigay sa atin binigay sa atin ng Panginoon yung anak niya. So through Jesus Christ na rin to. Sige, tignan nga natin, Father. Saan po makikita yan? Nakita natin yan sa ikalimang kabanata ng sulat pa rin ni San Pablo sa mga taga-Roma. No? Pero babasahin sa atin yung ikalabindlimang talata. Tapos, pati yung mga sumusunod. Pero yung ikalabindlimang talata po. No? Babasahin. Si Adan ay ayon ng isang darating. Subalit, magkaiba ang dalawang ito. Dahil ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kagandahan ng loob ng Diyos ay mas dakila, gayon din ang kanyang walang bayad na kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao. Si Hesu Kristo, ang kaloob na ito ay hindi katulad ng ibinunga ng pagsuway ni Adan, sapagkat hatol ng kaparusahan ang idinulot matapos na magawa ang isang pagsuway. Subalit kaloob ng nagpapawalang sala naman ang idinulot matapos magawa ang maraming pagsuway. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan, ngunit sa pamamagitan din ng isang tao na si Hesu Kristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay naghari sa buhay. At kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na gumawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng pagpapawalang sala sa buhay sa lahat sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang magpapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Yan. Yun. Shout out sa mga pasaway. Puro kasi pagsuway ng... Pagsuway, hindi pasaway, yung Hindi ba kayo nga pagsuway. yun? Yung mga pasaway, sumusuway kasi kaya alam mo sawayin. Kala ko yung mga sumusuway, yung nagsasayaw lang. Sumusuway. Sway Sway, naman yan sway, eh. sway. Suway pala. Sige. Diba? So yan, binabanggit sa atin dito yan na, ayan maliwanag dito. Yung kusang kaloob may ibang gamit na may ibang salin sa atin doon sa binasa. Walang bayad. Walang bayad na kaloob. No? Kasi nga kusa eh. Bakit babayaran? Kasi, di ba, alam nga namang, eto, Mayor, birthday mo eh. Eto, bigay ko sa'yo. Yun. Tapos sabi, eto na rin yung resibo. No, tapos, minsan gano'n. Pero alam mo, natutuwa ako doon sa nung Saan po? nung nandun ako, yung mga shoutout po sa mga taga-Monza, no, yung mga mag-asawa na nagba-Bible study kami dati doon. So, Monza sa Italy po, no. Sabi nila, kasi ang pinakita ko, yung isa sa madalas nakita natin sa social media, na pagka raw dadalhin mo yung asawa mo sa mall, di ba kayong dalawa ni Sa Mary? mall? Okay. Sa mall. Mag-holding hands daw kayo. Yun. Siyempre, sweet. Sweet. Diba? Oo. Pero, alam mo, hindi yung sweet. Hindi Ano po romantic yan? yun. Economical. Ay, economical. Kasi hindi ka makakapagturo, hawak mo yung kamay. Ay, Father, hindi lang makakapagturo. Kaya pala. Hindi makakapasok sa tindahan dahil bago pumasok, kakatakin ko na. Okay, yun nga, no? Pero meron nga rin silang ibang style. Ano yung bang style No? nila?
halimbawa, anniversary kayo. Okay. Eh, hindi naman din kayo, marami silang ginagawa, di ba? Minsan, hindi pa sabay na work schedule. Magkikita na lang ng gabi. Sabihin na lang daw, uy, alam mo, napaka-thoughtful mo talaga. Thank you, thank you. Sabi, bakit? Bakit? Ano ba binigay ko sa'yo? Di ba binigyan mo ako ng ganito, lagay natin bestida? Sabi, wala akong maalala, may Maalala, binigay ko sa'yo. Meron. Ito nga yung resibo eh. Yeah. Thank you. Magawa nga yan minsan. Maganda yun No, di ba? At least gusto ko pa yung regalong matatanggap ko. Resibo na lang yung kanya. Oo. Manda kami. Magandang style yun Magandang style yun. So, ito naman Father, balikan natin. Huwag mo si Mayor. Ito yung pagsuway ng isang tao. Sa pamamagitan ng pagsuway, nagkaroon din pala ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos through Jesus Christ. Pero, walang bayad. Oo, walang bayad. At ang lang doon ay dadaan kay Jesus. Kaya nga lagi, mapapansin nyo yung mga dasal natin, madalas may sinasabing sa pamamagitan ni Kristo. Diba? So, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, nagdarasal tayo sa Ama, nakakarating yung mga dasal natin sa Kanya, sa pamamagitan din niya, tumatanggap tayo ng mga pagpapala mula sa Ama. Amen. Ganun talaga. Kasi nga Father, yung binigay na niya yung pangangailangan natin eh. Binigay na niya si Yesu Cristo sa atin. So whatever we need more than what's already given, kay Jesus Christ na natin ihingin. Through Jesus Christ na yan. Yes. Yan. Kaya huwag kayong magsasawang magdasal. Humingi kayo ng humingi. Kasi wala namang bayad dyan. Yes. At kusang loob na ibibigay. Yan. So yan, basta lagi tayong kaya at least maging maliwanag sa atin kung bakit tayo ay laging gagawa sa laging hihingi, lagi tayong tatanggap din sa pamamagitan ni Kristo, no? Kaya po napakahalaga ng ating mga dasal kay Jesus, no? Sana po ay wag nating sasabihin lagi na ba't pa kasi ganun po pwede namang diretso sa iba, no? Lahanin natin kahit dumiretso naman kayo sa Diyos siya rin ay bahagi ng banal na Santatlo dahil siya ang Diyos anak. Yes. No? So dadaan tayo kay Jesus. Yun. So kung dadaan tayo kay Jesus, Father, ano naman ngayong kasunod? Dumaan na kay Jesus. Meron pa ba? Wala na Meron, pero ang gustong sabihin sa atin naman ngayon ay ano ba yung natatanggap nating mga biyaya? Yung ba yung kikilalanin natin na binigay sa atin? Yun lang kapag kagaya nung kanina na may miraculous transport. No? Yun ba yung biyayang kikilalanin natin o yung tayo ay gumaling, tayo ay humuhusay doon sa mga ginagawa natin? Yun lang ba yung biyaya na maituturing natin? ano pa po ba? No? Kung tutuusin, kapag tinignan po natin yung banal na kasulatan, binabanggit sa atin na hindi lang yon ang biyaya. Sige nga, dyan din, ikalimang kabanata ng ng sulat sa mga taga-Roma, no? Sulat ng San Pablo yan. Babasahin po sa atin yung ikalimang talata. Yun. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Yan, no? So, binabanggit po sa atin yung tungkol sa Espiritu Santo, no? At doon sa tuloy muna natin doon sa kasunod, no? Ikawalong kabanata. Tapos ikalabindimang talata, may binabanggit din sa atin diyan na medyo hawig. Sige nga po. Sapagkat hindi espiritu ang pagkaalipin ng iyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip ang iyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkukup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama ko. Yan. So, binabanggit sa atin dito, unahin natin yung ikawalong kabanata na yan. Noon sabi sa atin, yun daw espiritu ng Panginoon na ibinigay sa atin,
yun daw yung nagbibigay sa atin ng kakayahan at karapatan din na tawagin ang Diyos bilang Ama. No? Bakit? Kasi yung ibinigay sa atin ay espiritu ng pagkaanak. Diba? At Father, ano to? Ibinigay na to. Naibigay na ha. Oo, binigay Nasa sa atin na yan. Hindi na natin kailangang antayin o hingin pa dahil nasa atin na yan. Kusang loob na naibigay na sa atin. At ang sabi nga sa atin, kung babalikan naman natin yung unang binasa sa atin sa ikalimang kabanata, nasabi, ibinuhos yun sa ating puso. Hindi lang pala binigay. Oo, buhos Binuhos? yun. At sa puso, hindi sa labas ha. Hindi yung binuhos na binuhusan ka ng tubig, pinampaligo sa iyo, Sa mamaya tuyo. puso pala natin No? ibinuhos yun. Binuhos na doon sa kalooban natin. Kasi nga, espiritu. Yan. No? At ang espiritu na yan ay mananatili sa atin. No? At dahil nananatili, yan ay dapat na ating iniingatan din. Tama. No? Father, at bukod sa pag-iingat, dapat, kung meron ka tinanggap na ganyang espiritu, dapat makita din sa iyo yan. Oo, tama yun. Diba? No? At yun nga yung isang mahalaga doon sa mga dapat hindi natin Kinalilimutan. Oo. Kasi minsan, kala natin, pag tinanggap, okay na. Parang yung mga nagpabinyag, no? Nabinyag, okay na kay anak ko. Pero hindi naman sapat yun, hindi naman magic yun eh. Kaya nga dapat, Father, sabihan mo rin yung mga magulang. Na ano? Kung hindi niyo po ipapasok ulit sa simbahan itong mga bininyagan natin na to, huwag niyo na rin pong dadalhin sa ninong at ninang nila pag Pasko. Di ba? Kasi Father, kusang loob nilang dinala sa binyag yung kanilang mga anak. Tapos Okay. pagkatapos ng binyag, ala na, ayaw na nilang dalhin ulit sa simbahan. Dapat yung mga ninong at ninang, huwag na rin nilang puntahan. Kasi parang hindi naman sila bininyagan. Oo. Pero may iba ko sinasabi kasi yun naman. Shout out sa mga inaanak ko. Ako naman, shout out sa mga ninong at ninang. Ayan. Iba naman yung sinasabi Ano ko. naman sinasabi mo? Sabi ko, bahagi po ng ginagawa nyo rito, hindi lang yung picture taking, yung papasa-pasa yung mga Oo. baby para lahat sila may picture. Oh, yung pa. O attendance check kasi yun eh. Oh, attendance check na. Oh, wala ka ha? Hindi ganun. No? Ang gawain ninyo rin dito, sumagot. Simple na lang sasagot. Sasagot, yan. Hindi kasi minsan, mapapansin nyo, papabinyag. Hmm. Di hamak naman siguro kung 12 yung batang magpapabinyag. Di pinakamarami na nun. Kung kumpleto yung nanay at tatay, 24 kasi doble ng bata yun, di ba? Opo. Kung 24 yung ninong at yung magulang dyan, di asahan mo, pagka tinanong mo yung mga magulang, medyo malakas-lakas na yung 24 na yun. Pagka Oo. sabay-sabay na sumagot, di ba? Kaso, mahina pa din. Medyo mahina. Ngayon, pero lagay natin, okay lang. Kasi alam nyo naman kukunti sila. Pero meron ba naman batang nagpabinyag dyan, bininyagan? Kasi hindi naman yung bata nagkusang pumunta. So, bininyagan o pinabinyagan ng mga magulang, ang isang pares lang ang ninong at ninang. Hindi ba? Marami. Pinakakonti dyan siguro, 4 na pares. Oo. Di ba? Meron pa nga iba. No, mas marami pa ron. 12. May alam ako, 12 eh. Nakapagtataka, ba't pagka ninong-ninang na tinatanong mo, Walang minsan mas mahina pa dun sa boses ng 12 pares na mga magulang. Hindi ko maintindihan, ba't ganun? No, siyempre, inaasa mo, mas malakas yun, di ba? Mas maraming tao yun eh. No? Ngayon, sabi ko, tapos sa bandang huli, sabay pa sila. Oh. Kasi sasabihin mo mga magulang, ninong at ninang, Oh. itinatakwil ba ninyo si Satanas? Yun ang Sa walang ngalan ng bata yun eh. No? Oo. Kasi bata hindi makasasagot. No? Mabigat, hindi sumasagot. O hindi sumasagot. Ang sabi ko sinasabi. Kasi yung ginagawa nyo ay sa ngalan ng bata. Yung bata talaga dapat magtatakwil. Hindi pa mo makapagsalita. Pag nagsalita, baka magtakbuhan naman tayong lahat. Tama, Diba? tama. Kaya tayo ang sasagot. Ayaw nyo Ayaw sumagot. sumagot. Pag lumaki yung pasaway yung bata, wag ko kayong magagalit. Kasi hindi sinagot. hindi niya itinakwil sa Oo. Satanas eh. Itatakwil niya yan through doon sa pagsasalita ng magulang at ninong at Oo. ninang. Ayun. No, kaya dapat sumasagot yung mga magulang ninong at ninang eh.
Yun din ang dahilan kung ba't hindi nagsisimba. Oo, kasi si Satanas ba naman mapagsisimba mo. Di ba? Pero din sa isang banda, maganda makita po natin dyan, yung biyaya sa atin ay ang Espiritu mismo. At doon nila unang tinanggap yun, Father. Mm-mm. Doon sa binyag. Sakramento ng binyag. Oo. No, at kung yan ay totoo doon sa mga binabanggit sa atin diyan, doon na natin maintindihan kung bakit naman sa ito ay sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galatian. Hindi ko na sinama doon, pero nais ko banggitin natin galit dito. na naman si San Pablo. Sige. Oo, syempre. Ang sabi sa atin, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Makita po natin yan sa ika-5 kabanata, ika-22 talata ng sulat niya sa mga taga-Galacia. Ang binabanggit po sa atin dito ay ang bunga raw ng Espiritu. No? Nandyan yung pag-ibig, no? Yung mga yan. Pero napakarami ito, siyam to eh. Pero sabi bunga, hindi mga bunga. No? Dahil kung tutusin, ang lahat ng yan ay iisa dahil sa Espiritu. Yeah. No? Na ang kung tutusin kasi, ang kaloob ng Diyos ay yung Espiritu, hindi naman yung pag-ibig, hindi yung kagalakan, hindi yung kapayapaan, no? At yung mga kasunod pa. No? Kaya minsan, no, kapag tinignan naman natin yung sulat niya sa mga taga-Korinto, no, binabanggit naman sa atin dyan, yung paborito mo. Uy, 1 Corinthians 13. 13. Oo. So, di ba binabanggit sa atin dyan yung ang pag-ibig daw ay ganito, ganyan, no? Pero sa bandang huli, makita natin, paano ba natin nagagawa na umibig, no? Yun ay dahil din sa Espiritu na kaloob sa atin, di ba? Kung hindi tayo pinagkalooban ng Diyos, ng Espiritu Santo, hindi naman nating magagawang umibig. At napansin natin, bago banggitin ni San Pablo, yung ika-13 kabanata na yan, sa ika-12, ang binabanggit niya sa atin ay tungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Kakayahang makapagsalita sa iba't ibang wika, magpagaling, mangaral, di ba? Pero sa bandang huli, ano yung sinasabi niya sa atin? Di ba? Kung tutuusin, ang kaloob ay yung Espiritu Santo pa rin. Ipabasa natin para mas maunawaan sa ano yun, Father, yung unang sulat sa mga taga-Korinto, di ba? Merong binabasa sa atin dyan, pababasa natin ngayon, yung unang 4 na talata, ika-12 kabanata po ng unang sulat sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y nailigaw sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita. Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang nagsasabing sumpain si Jesus. At hindi rin masasabing ninuman si Jesus ay Panginoon kung siya hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Yan, di ba? So binabanggit sa atin dito, marami talagang mga kaloob ang espiritu, no? At yun ay makita pa po natin kapag pinagpatuloy natin, no? Kasi syempre, binibigyan din naman natin ng pagkakataon yung ating mga kaverbum na magbasa talaga sa kanilang sarili. Yung kusa, no? Ibibigay natin lahat, wala silang babasahin. Napapakinggan naman natin. Hindi, tsaka Father, at sinabi nga naman dito, di ba, na yung since tinanggap mo na yung pinagkaloob na sa iyo ng kusa ng Diyos, yung Espiritu Santo, it's our turn naman na malaman ano ba yung mga naidulot ng itong kaloob na ito. At yun yung mga susunod. No? Yung kung babasahin po ninyo, at talagang basahin ninyo para maintindihan ninyo. Nandun yung biyaya ng pangunawa, di ba? Yung biyaya ng pagtitimpi. Diyan. Tama, no? Tsaka yun nga, yung sinabi ko kanina, pagpapagaling sa mga may sakit, di ba? Kahit ngayon, nakita mo yung mga charismatic shoutout nga pala sa ating mga charismatic communities, no?
So, di ba, yun yung binabanggit doon. Meron ito, may gift ng healing, may gift of Yes. tongues, no, yung mga ganyan. Yes. Di ba? At Father, ang maganda dyan, at least sa pamamagitan nitong episode natin tonight, nalaman natin muli o naipaalala sa atin muli, no, base sa tinanggap na pala natin yan eh. Nasa atin na pala yan eh. Bakit hindi lang natin sa buhay pa o maipakita pa sa iba? Pero tinanggap na natin yan dahil yan ay freely given, walang bayad na binigay na sa atin yung Espiritu Santo niya. Kung kinakailangan lamang natin itong huli na ito. Yeah. Ano yung huli, Father? Yung huli ay kailangan nating malaman kung sa Kanya ba talaga galing. Sige nga, tingnan sige natin. nga. Saan makikita po yun, Meron Pads? tayong makitang ganyang pahiwatig sa atin sa 28 talata ng 22 kabanata ng unang aklat ng mga hari. Ayan po. Sinabi ni Mikaya, kapag nakabalik kayo ng buhay, hindi nga si Yahweh ang nagsalita sa pamamagitan ko. Sinabi pa niya, tandaan ninyo ang lahat ng sinabi ko. Yan, no? Kasi dito, parang gusto sabihin sa atin, minsan tayo ganun eh. Merong nagsasalita sa'yo. O ito sabi ni Lord, ganito gawin mo. Tama. Sabi, totoo ba si Lord nagsabi niyan? O baka ikaw lang may sabi niyan. Oo, invento mo lang yan eh. No? Pero dito sinabi sa atin, ito patunay ko. Oo. No? Kapag ka ito, isa kay Lord to talaga. Pag hindi nangyari yan, di paniwala ka, hindi kay Lord yan. Oo. Kasi hindi nangyari eh. Pero dahil nangyari, ibig sabihin, totoong nangyari. Yes. Kaya nga, isa sa mga biyaya na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon at siya ring isa sa mga tungkulin naman para sa atin. Uy, tungkulin na yan ha. Oo, tungkulin yon na tayo'y marunong kumilatis. Yes. Hindi lang yung ikaw. Asa ka lang na asa eh. Oo, hindi lang ikaw bilang tatay, limbawa. Kikilatisin mo lagi yung lahat ng mga nagiging kaibigan ng anak mo. Tama naman. Hindi lang ganoon, no? Dapat pati sa ganito, no? Yung mga biyayang binibigay sa atin, kikilatisin natin, galing ba to sa Diyos o hindi? Minsan nga pati do sa ating pagdarasal ito kaya ang dinarasal ko dahil yun yung binubulong sa akin ng Espiritu na sabihin ko. O itong dinarasal ko dahil yun lang yung itinuturo ko sa sarili kong sabihin ko. Tama. No, na minsan, di ba, pagka tayo po nagdarasal, mga vigil adores, mga iba nating kasama, sila'y nagtatanad sa banal na sakramento. Minsan, pagka meron silang hinihingi, Lord, sana nang paturo niyo sa akin daan. Tapos, sabi niya, may sinabi sa akin, ganito po yung gagawin ko. Ang tanong, yun ba ikaw na lang gumawa sa isip mo na sabihin sa'yo, nasabihin na sinabi ng Panginoon, o talagang sa Kanya galing? Dapat yung ganun, tinitimbang pa rin natin. Amen. No? Kasi Father, maraming bagay na pag hindi mo tinimbang o hindi mo kinilatis, akalain mo binigay ni Lord yun. Pero since sa'yo pala nanggaling, alam naman natin ang limitasyon ng nating mga tao. Yung mga nanggagaling sa atin, hindi nagtatagal. O yung kanina pinag-usapan natin, binababawi. Nababawi. Diba? Tapos may kapalit. May kapalit. Yung mga ganung bagay, pag may kapalit, ibig sabihin nun, hindi yun galing kay Lord. At pagka may kapalit, may bayad, limited lang po yun. Baka naman, mas mahal daw yung limited edition. Hindi. Ibig ko sabihin ng limited, Father, hindi mo siya ma-enjoy ng pangmatagalan. Hanggang dito lang yan. Yes. Hindi katulad nung ibinigay ng Panginoon sa atin ng kusa niya binigay. Simula umpisa, na bininyagan tayo, nandun na, hindi na niya babawiin pa. Yes. Tama yan. Mamili po kayo, anong gusto nyong bigay sa inyo? Yung bigay na may bayad, bigay na may kapalit, bigay na may kondisyon, o yung bigay na walang bayad. Pero, pero, bigay na walang bayad at pangmatagalan. Forever. Siyempre, walang bayad. Walang bayad. May forever daw May kasi. forever. Sana po ay nakita niyo yung forever niyo ngayon. Hindi po. Sana po ay nakatulong ito sa inyong pagninilay. Itong ating lagi niyo kwentuhan. tinatanong doon sa Alin mga po? nililibing dyan. Ano? Kala ko ba may forever?
Na kay Lord na yun forever, nandun na yun forever. Diba? At sana po nakatulong itong gabing ito sa inyong pagninilay para din bukas, pagkagising nyo sa umaga, masabi ninyong, kusang loob ko nang ibibigay ang aking sarili kay Lord. Amen. Diba? Sana nakatulong po ito. Father, baka may babatiin ka pa. O yung ating housemates, baka may shout out. Bigyan mo naman pagkakataon, bumati yung mga housemates Oo, natin. kayo, baka meron silang kaloob na gustong... Oo. Baka po may babatiin kayo. Kayo, si Danny. Oh, yan, shout out. Jowa mo. Ay, Joe! O baka mamaya may kagalit kayo, sabi nyo, peace na tayo. Ganun. Nakipagpis na ako ng isang gabi. Baka po may Mga babatiin. anak ko, sana lagi silang manalangin lagi. At nang sila ay mapanuto. Kasi minsan, yung katamaran, hindi yun maganda. Yung asawa ko nga, sabi sa akin, nagdadasal naman ako. Kaya lang, Nag-share na. hindi siya nagsisimba. Opo. Sabi ko, yung nagdadasal na hindi nagsisimba, may sakit yun. Hindi ko lang ako. Hindi makalakad. Nasaan yung sakit mo? Yan. Sana nga po, lagi ako maka-attend dito kasi talagang sinabi ko nga sa sarili ko nung minsan nanood ako ng Verbum. Sana ako din sasama din ako minsan doon. Yes. At nangyari nga po ito, siguro ito ay kaloob ng Diyos. Praise the Thank Lord. Ay, hindi po siguro yun. Sure pong kaloob yan ni Lord. Kasi nangyari, hindi ko inaasahan. Tama. Opo. Baka babatiin kayo. May birthday. Birthday? Birthday mo. Sa yung bila, Binabati ko po si Sister Imelda, birthday niya sa July. Ayan. O, ayan, Father. Oh. Mga kusang loob na biyaya o regalo ang ating mga tinanggap na. Sana din po kayo din, kusang loob nyo din i-share naman itong ating programa para mas marami pang makatanggap ng biyaya. Yes. Siguro, Father, magandang sinimulan natin sa panalangin. Tapusin mo rin sa panalangin. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manaming pagmahal, biyaya para sa amin ang lahat ng iyong mga kaloob. Ngunit biyaya rin ang aming kakayahan upang makatawag sa iyo. Maraming salamat dahil sa pagbibigay sa amin ng kakayahang magdasal upang ikaw ay aming makausap, upang ikaw ay aming marinig, upang mailahad namin ang nilalaman na aming puso. Nawa rin po, Panginoon, ay patuloy mo kaming pagkalooban ng mga kinakailangan naming mga pagpapala para sa aming higit na maayos na pamumuhay na hindi naman para lamang sa aming sarili dahil hindi naman namin hinahangad lamang ang aming kaunlaran kundi ang aming kabutihan. Nihiling po namin na naway patuloy mong pagkaloob sa amin ang mga biyaya na inaasahan at kinakailangan namin. At ang mga ito na pinaniniwalaan namin hindi mo naman binabawi kahit kailan ay makatulong para sa aming kabanalan sa pamamagitan na rin ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Palain kayo ng ating mapagmahal at buting Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Maraming salamat, Father Jojo, sa ating mga housemates at sa inyo dyan sa kanikilang tahanan. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aming linggo-linggo dito sa Verbum. Sana po, huwag niyo po kayong magsasawang i-share ang ating program sa iba. At sabi nga namin dito sa Verbum, we bring God closer to you and we bring you closer to God. Happy weekend po sa inyong lahat, sa ating lahat. God bless and good night. Amen. Uwi na.